Good morning, my dear brothers and sisters, and I would like to welcome you once more to the Manila Cathedral. And I also would like to greet a pleasant morning those who are following us online. Whether you are at home, in the office, traveling, may you be safe, and I hope that someday you will be able to attend the Mass in person. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth. You are the light of the world." My dear brothers and sisters, these same words are being said to us, to you, and to me this morning, here inside the Manila Cathedral. Kayo ang asin ng mundo, ng lupa. Kayo ang liwanag ng mundo. Now, pansinin ninyo yung mga salita ng Panginoon. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Hindi niya sinabing, I suggest that you be the salt of the earth. You can try to be the light of the world. Hindi niya sinabing ganon. Tahasan niyang sinabi, kayo ang asin, kayo ang liwanag, ang ilaw ng mundo. Sa makatwid, ang identity natin, kung sino tayo, tayo ang asin at liwanag ng mundo. Now, yung parehong asin at liwanag, ano ang dala nito? Pagbabago. Pagbabago. Ang pagkaing walang lasa, nilalagyan ng asin upang magkaroon ng lasa. Madalas nagrereklamo kayo, lalo na kapag nasa ospital kayo, sasabihin ng doktor, no salt. At sasabihin nyo, ano ba namang klaseng pagkain to? Walang kalasa-lasa, pahingi nga ng asin. Ipupuslit yung asin ng bantay ng ospital. Pagbabago. Ang isang pagkaing walang lasa, nilalagyan ng asin para magkalasa. Ilaw. Sa gitna ng kadiliman, nagbubukas tayo ng ilaw. Nagsisindi tayo ng kandila. At ang dilim ay pinapawi ng liwanag. Pagbabago. So sa makatwid, nung sabihin ng Panginoon, kayo ang asin, kayo ang liwanag, kayo ang ilaw, kayo ang maghahatid ng pagbabago. Sa mundong walang lasa, kayo ang magdadala ng panlasa. Sa mundong madilim, kayo ang magdadala ng liwanag. Be the change. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, bakit ganito ang lipunan? Bakit ganito ang gobyerno? Bakit ganito sa simbahan? Kapag humarap kayo sa salamin, dapat ituro nyo ang inyong mga daliri, ituro natin ang ating mga daliri, sabihin, ikaw ang magdadala ng pagbabago. You are the salt. You are the light. Kaya ang tanong ko ngayon sa umagang ito ay ito. Saan sa buhay natin ang pwede tayong magdala ng pagbabago? Saan sa mga lugar na ginagalawan natin ang pwede tayong magdala ng pagbabago? Siguro sa opisina kung saan normal ang pagdating ng late. Alas 8 ang pasok, dadating ng 8:15 at pagdating ng 8:15, magsisimula pang mag-make up.
Normal yon. Everybody does it. Now, sa opisinang yon, ikaw ang magsimula ng pagbabago. Ikaw ang maging asin. Ikaw ang maging liwanag. Dumating ka sa oras, umalis ka sa oras. Gawin mo ang trabaho mo. Let us not normalize coming to work late. Let us abnormalize tardiness. O kaya sa school, merong mga ilang estudyante na naririto ngayon. Normal ang pangungopya. Normal ang pandaraya, cheating. Sasabihin nyo, everybody does it anyway. Then, be the change. Kahit na bumagsak ka sa quiz, huwag kang mangopya. Kahit na hindi mo ma-submit ang iyong assignment, huwag mong kopyahin ang assignment ng kaklase mo. Be honest. Do the right thing. Be the change. At huwag mo sabihin, lahat naman nandaraya eh. Lahat naman nangongopya eh. Maging iba ka. Be the salt. Be the light. O kaya sa barkada ninyo, puro mga babaero, maging tapat ka sa asawa mo. Kasi kuminsan ganyan eh, sa barkadahan, no? Tutudjuin ka pa, tutoksuin ka pa, no? Na maging babaero. It has become normal. Then, be faithful to your wife. At sabihin mo sa sarili mong, ito ang tama, ito ang dapat, ito ang mabuti. Sa gobyerno na normal ang pangungurakot, be the change. Kahit na simple lang ang buhay, kahit luma na ang kotse mo, kahit simple lang ang bahay mo, basta't ang pera mo'y galing sa tamang sweldo at malinis na pagtatrabaho, hindi ka yumaman dahil nangurakot ka, then you become the salt of the earth and the light of the world. Ganun lang po ang gustong sabihin ng Panginoon. Bilang mga asin, bilang mga ilaw, maghatid tayo ng pagbabago sa mundo. Wala po tayong karapatang magreklamo. Bakit ganito ang lipunan? Bakit ganito sa gobyerno? Bakit ganito sa simbahan? Bakit ganito sa pamilya? Wala tayong karapatang magreklamo kung hindi natin dinadala ang pagbabago na gusto ng Diyos. Be the change. Be the salt. Be the light. Pero hindi pa tapos doon. Kasi sa bandang huli ng Ebanghelyo, pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad. Be the light. Your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. Yan ang isang paalaala ng Panginoon. Maghatid ka ng pagbabago, maging dahilan ka ng pagbabago, pero gawin mo ito hindi para iangat ang sarili mo, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Everything for the glory of God. Alam niyo po, sa ngayon, ang daming mga influencers sa social media. Maraming mga followers. Yung mga influencers, they influence. They influence. Yun nga ibig sabihin ng influencer, they influence. Pag sinabi nilang, ito ang ginagamit kong sabon, ay nako, yung mga followers, hahanapin yung sabon na yon.
at yun din ang gagamitin. Kapag sinabi nilang ito ang sasakyan na ginagamit ko, ini-impluwensya niya yung mga tao. Pero bakit ginagawa ng maraming influencers yon? Para sumikat. Kasi pag marami ang likes, marami ang stars. Pag marami ang stars, marami ang income. Buti na lang dito sa Manila Cathedral, walang stars. So, ang sinasabi ng Panginoon ito, be the light, be the salt, but do this for the greater glory of God. Hindi para maging sikat tayo, hindi para yumaman tayo, kundi para ang Diyos ay papurihan. So mga minamahal kong kapatid, bibigyan ko kayo ng assignment. Kung kayo'y nakinig, this is your assignment. This week, this coming week, beginning today, isipin nyo, anong area ng buhay ko ang pwede akong maging asin o pwede akong maging liwanag? Saan sa mga lugar na ginagalawan ko ang pwede akong maging influencer para na sa ganon maging tagapagdala ako ng pagbabago sa kaluwalhatian ng Diyos. Baka ito'y sa sarili niyong tahanan, baka ito'y sa opisina, sa paaralan. Be the change. Amen.